What's up, you everyone? Carliola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast. Crowning Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageant. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. February 21, Saturday. Happy weekend, everyone. Another live, another kwentuhan. Kaya tutok lang kayo dyan. Kumusta? Happy Saturday night. Another Saturday night. Ay, kakapalo mo lang sa akin. Sayang. Another Saturday night live stream. Hello, good evening. What's up, everyone? March 21st, Saturday night live stream tayo. Yeah, late na din actually. It's already 9:47 p.m. March 21st. And ano nang ginagawa dyan? Architect, how it's going, Carl? I'm good. Doing well. Nag-gym ako kanina. Nakauwi lang. Feb talaga. Ano ba ngayon? Feb na ba? Feb. Sorry, Feb pa lang pala. O nga. Sabi ko ba March 21? Feb 21. Ayan ang pag-uusapan natin. Who's JB? Thoughts po kay Miss You Batangas. Pag-uusapan natin yan mamaya. Radre, yes, Feb nga. Hindi ko alam kung bakit ang isip ko nasa March na. Pero gusto ko na rin bumilis. Gusto ko laging mabilisan. Oo, ang dami kasi nating plans. But yeah, anong tanong nyo dyan? So, kung may tanong kayo, yan, lagay nyo lang dyan. Kasi ngayon yung sasagutin natin. Wala tayong specific topic. Kasi more about Q&A tayo ngayon. And usap-usap kung ano nga ba nangyayari in pageantry. Pero yun nga, ang currently naman, Miss Universe Philippines pa rin naman. Pero mamaya, madaling araw, Reina Hispano-Americana. Siguro mga 4 a.m. yun dito sa atin. Gabi siya sa Bolivia. Siguro mga 4 a.m., 5 a.m. Not sure. Pero pag gising nyo bukas, baka may nanalo na. O baka pag gising natin bukas, announcement ma lang ng winners. Parang ganyan. Radre, perfect face talaga ng Carl. Thank you. Yes, Negros. May post ako kay Negros Occidental. Kung yan yung pinag-uusapan natin, Radre. Actually, trending na siya ngayon dito sa Black App. Kasi parang views niya umaabot na ata ng papunta ng 100k. So, ayun. Nagtitrend na siya. Hindi nga lang siya natatag sa Instagram. Si Negros Occidental, si Alex. Kasi nagtag ako sa kanya. Hindi ata siya hindi ata ina-allow na makareceive siya ng message. So, yun lang. And ito po kay Batangas. Batangas, isa na rin siya sa mga i-watch out natin ng mga newbies. Pero hindi pa siya yung, alam niyo, nasa 1 to 5 ng list. Siguro mga 6. Hindi, mga 4, 5, ganyan. 4, 5, 6, siguro si Batangas. Pero as of now kasi, yung mga newbies natin, yan, sila pa rin yung number 1 to 4. Pampanga, Tarlac, Summer Island, Sultan Kudarat. Sila pa rin yung nasa 1 to 4. Yan, sabi nga ni Charlie, X on IG, Tipelex Queens. Di ba ang Tipelex, Tarlac, Pangasinan, La Union? Pero ngayon nababasa ko sa comment section, Tipelex Queen daw sa Tarlac, Pampanga. Di ba Pangasinan yung letter P nun? But anyways, yeah, Norte. Sabi nga ng iba, solid North. Kasama na rin si Baguio doon, actually. 4 sila. Si Baguio kasi malakas din eh. Radre, Sir Carl, vlog ka naman minsan ng personal mo. Hindi ka pa namin kilala ng bongga. Yung personal na buhay. Actually, nagre-refrain nga rin ako pag-post ng mga personal kasi parang gusto ko. Personal lang talaga. Pero yun nga, for personal life, siguro sa IG, doon lang ako minsan nagpo-post ng mga stories, mga ganyan ko anong ginagawa or nag-travel. Pero other than that, mostly yung IG ko kasi pang mga ano lang, work. But yeah, anyways, thank you for requesting, Radre. Natabunan si Ismael, sabi ni Dolphin. Siguro hindi lang natabunan ba? Hindi naman natabunan kasi nandun pa rin siya. Pero hindi lang siguro ganun kalaki yung notice ng mga pageant fans sa kanya. Unlike dun sa ibang girls. And
dati ko pa rin minention, siguro yun talaga yung directions na gusto nila. Or baka pabor yung direction na yun sa kanya na hindi siya pinapansin kasi baka naman sa huli, alam mo yun, doon niya ilabas lahat, doon siya lalo magpapansin. So baka magtugma-tugma sa kanya yun. Baka mas pabor sa kanya yung ganong eksena. But let's see. Pero siguro hindi nga rin napapansin kasi nga mas kapansin-pansin ngayon yung mga newbies. Lalo na yung, yun nga, meron na nga tayong Holy Trinity na tinatawag. Sabi nga kanina, Tipelex Queens, yan, Solid North, baka yun. Cairo, anong say mo kay Nueva Ecija? Teka lang, may naglagay sa kanya sa top 5. Ang naglagay lang, top 5. Ang naglagay lang sa kanya sa top 5, kung hindi ako nagkakamali, sa top pick si Adam. Tapos, which is okay, kasi during the press presentation, sobrang queenly niya. From Philcom, si Nueva Ecija, si Michelle Berchel, Philcom UK siya. Kaya ganun yung tindig niya. Maganda yung tindig niya, statuex, maganda yung body frame niya. Kasi napansin ko na rin siya during the contract signing. Pero yung event kasi, ang bilis niya kasi nun. Halos hindi ko siya makita, mahanap. Parang lagi siya nawawala. Kaya hindi ko siya masyadong napansin noon. Napansin ko na siya, nasa stage na siya. Pero yun nga, definitely one to watch out. Pero I'll go dun kasi dun sa mga bagong newbie to watch out. Kay Batangas, kay Summer Island. Yan, kala Sultan Kudarat. Yan, ayun yung mga newbies na i-watch out ko pala. Pero yan, abangan pa natin yan sa Michelle Berchel. South Cotabato, hindi siya South Cotabato, Cotabato lang. Actually, buong Cotabato province na kasi di man nahati ang Cotabato, South and North. Pero yung representation ni Clarissa, Westerner, o Westres, Western, basta ni Clarissa, buong Cotabato region or Cotabato province. But yeah, sobrang tangkad din ni girl. May appeal din sa masa, sa madla. Abangan din natin yan. Siguro sa mga newbie nasa ano ko siya, 6 to 7. Ganyan. Pero let's see kung ano pang pwede niyang ipakita. Yung Batangas, yes, nasagot ko na. Aabangan pa natin siya. Maganda, actually, ngayon ko lang din napanood yung stint niya during the Miss Universe Philippines Batangas. Kasi hindi naman masyadong hype yung mismong local pageant nila dun sa probinsya, sa Batangas. So, si Miss Universe Philippines Batangas, tiga Kalaka siya, Kalaka, Batangas. Tapos, siya pala yung magaling dun sa mismong local pageant nila. Kasi, parang nakita ko yung mga stint niya dati, na model-model siya, ganon-ganon, maganda siya maglakad, ganyan. Pero hindi ko alam na siya na pala yun. So, siya pala yun. Ngayon ko lang din napanood. So, yun, may bubuga nga talaga si girl. Siguro medyo introverted lang kasi parang minsan may pagka-shy type siya sa mga interview. Pero, ayun, may bubuga siya pagdating sa lakad. Tapos, ayun, maganda nga yung presence niya. Kaya yun ang abangan natin. Pero, yun nga, kailangan niya makipagsiksikan sa mga newbies. Kasi nga, yung newbies na 4, mukhang solid talaga sila. Again, yung solid na 4 na newbies, Pampanga, Tarlac, Summer Island, tsaka si Sultan Kudarat. Yung 4 na yon, na newbies, yun yung solid. Tapos yung mga comebackers, crossover repeaters, sina La Union, Nicole Borromeo, Bella Ismael and April Smith. Silang 4. So, 4 din. 4 versus 4. For me, yun yung ano ko nakikita ko sa mga groupings. Yan. So, again, sa mga comebackers, crossovers, repeaters, Bea Milan Windorski, siya yung number 1. Number 2, Nicole Borromeo. Number 3, si Bella Ismael. And number 4, si April Smith. Yan. Tapos, sa mga newbies, Alison Hetland, Pampanga, siya yung number 1. Tapos number 2, Tarlac, Marian Arellano. Number 3, Summer Island, Catherine Wardell. Number 4, Sultan Kudarat, Jen Rose Javier. Yun. Nagpawisan na ako. But yeah, thanks you so much, Radre Bite sumagot. Matingin mo, Semi, si Laguna. Si Laguna mismo, si Laguna Province, si Camille Prats. Magsisemin siya, mukhang papasok siya. 3 yung Laguna, si Ashley, tsaka si Scarlett.
Mukhang may iwan sa kanilang isa. Sa tingin nyo, sino? Any thoughts on Adela Marshall? Saan ba natin makakategorize si Adela Marshall? Hindi naman siya crossover kasi hindi naman beauty pageant yung Asia's Next Top Model. Pwede ding newbie. Teka lang. Saan ba natin makakategorize si, sa gitna? Adela Marshall, yung may pangalan na, yung may sikat, ganyan, may pangalan, may clout. Hindi ko kasi siya mailagay sa newbie kasi hindi man siya newbie kasi kilala siya. Hindi naman beauty pageant ang crossover. Crossover na din. Celebrity. Sabi ni Sandog. Underrated queen. Hindi siya underrated kasi nga, di ba, kilala nga Adela Marshall. Sa Adela Marshall, siya yung nakaabang. Basta siya yung nakaabang for me. Yung parang chill-chill lang siya pero may ibubuga siya. Kasi yung niya nga yung portrait shot nila, yung headshot, di ba, itong mga gumagalaw na headshot, siya yung number 1 para sa akin. Siya yung nag-number 1 para sa akin kasi sobrang appealing naman kasi talaga sa mata yung headshot niya. Tapos, hindi siya nilalagay sa tuktok. Parang naglalaro lang siya sa gitna. Basta siya yung nakaabang lang. Ngayon, hindi ko alam kung saan ko siya i-categorize. Basta siya lang yung nasa gitna. What crown kaya ang fit for Negros Occidental? Ayan sa mga nagtatanong. Again, si Negros Occidental po ay si Alex. Si Alex Colmenares, hindi dapat siya yung Miss Universe Philippines Negros Occidental. Hindi siya yung nanalo sa local pageant. First runner-up lang siya. Unfortunately, nag-withdraw yung mismong winner ng Miss Universe Philippines Negros Occidental. Nag-withdraw due to study ata or personal reason. Kaya si first runner-up ang pumalit. Si Alex ngayon, Alex Colmenares, na ngayon nagsisirculate na sa social media, kaya marami naghahanap. Gagawa nga ako ng content about kay Alex. Kaya marami naghahanap kay Alex ngayon kasi nga nagsisirculate siya sa social media. And matangkad si girl, matangkad siya, kaya may ibubuga rin talaga siya. Tapos yun nga, very raw yung beauty niya. Mukhang mga sinaunang binibining Pilipinas yung beauty niya. Yung mga binibining Pilipinas dati. Naalala ko, nanonood ako ng binibining Pilipinas 2006, 2007. Ganun yung mga beauty niya. So search niyo lang dyan, Alex. Kasi marami naghahanap. Alex Colmenares, Negros Occidental. Pero yun, pang ko lang din siya. Mga nasa 6 to 10 pa lang din. Kasi nga, solid na rin talaga yung 1 to 4 ko sa mga newbies eh. Again, Pampanga, Tarlac, Samar Island, and Sultan Kudarat. Ashley Subihano daw so far. Hindi mo madedenay si Ashley. Meron talaga siyang pwesto. Kasi nga ang tangkad ni Ashley, tapos ayun nga, litaw na litaw. Ang haba-haba niya. Kaya may pwesto talaga siya. Pero yung Corona, hindi natin sure kung kaya pa. Hindi ko alam kung kaya ba mga Corona. Pero definitely nandiyan yan si Ashley Subihano. Hindi yan mawawala. Iligan naman ay sobrang queenly niya. Bata pa siya, 19 pa lang siya. 19 or 18 or 20. Pero queenly na siya gumalaw. Alam niya yung mga demeanor ng pagiging queen, mga mannerism. Kasi yung kaway-kaway nga siya during the parade, tsaka yung press presentation, di ba? Kaway-kaway siya doon. Alam niya kung paano yung galawan. However, parang ayun lang, medyo matured lang yung makeup niya last time. Bagets pa nga si girl. Parang na-matured lang ako. Pero yun nga, may ibubuga din siya. Para lang din siyang yung height niya parang si Juliana Fresado last year. Ganung-ganung hulma, hindi sila nagkakalayo. Kaya parang may ibubuga din talaga siya. Siya yung morenang version ni Juliana last year. At mas pinabongga pa. RHA daw out of topic. Kailan ang RHA? Madaling araw yan dito. Baka pagising natin bukas may nanalo na. Hindi ko sure, baka 4 a.m. yan nag-uumpisa dito. 4 or 5 a.m. Reyna Hispano. Hindi ko na rin siya mapapanood kasi syempre natutulog na rin ako after dito. Hindi ko na siya mapapanood. Pero yun. Oo nga, sa mga naghahanap kay Batangas, yan. Nabanggit ko na rin kanina, kukornerin natin yan sa susunod. Kukornerin natin sa susunod, interviewin natin, and then hanap tayo ng marami pang clips para ma-post natin. Kasi yung ibang girls kasi minsan, ang hirap mahanapan ng clips
para mabidyohan sana tapos maipost. Kasi nga, yung iba nagtatago. Yeah, anyways. Hanapin natin. Albay. How about Albay naman? Zentopia. Very artistahin yung look niya ni Albay. As in, very celebrity. Maliit lang siya. Shorter side. Pero yun, maganda. Very celebrity for me. Nueva Ecija, nasagot ko na, cha. What do you think kay LU? Sure win na ba sa Miss Universe Philippines crown? Hindi pa. Actually, si La Union, hindi pa rin naman talaga sure win sa crown. Kasi nga, may mga iba pang naglalaban-laban. Tsaka malay nyo nga, diba? Malay nyo bilang ilagay sa Supra. Kasi, kailangan natin makuha ang Supra. Malay nyo, dun pala siya ilagay, diba? Kaya hindi pa rin talaga siya sure. Tsaka, knowing naman Miss Universe Philippines organization, yung 'di ba, nagawa na nila yun 2024 na sobrang unpredictable sila, na sino mag-aakala na Atisa Manalo yung talagang Atisa Manalo yung inabangan talagang bumalik. 2024 nandoon na pero wala, hindi binigay, nagulat tayong lahat, Cosmo, 'di ba? Kaya pwedeng mangyari lahat. Hindi pa siya sure when even yung fight nila Bea Gomez yung 2021, di ba? Katrina Dimaranan, Stevie Rose Aberasturi nandun na, pero it's Bea pa din. Kaya hindi pa talaga siya sure. Kasi nga si Ali Hetland, tsaka si Arellano, nanlalaban talaga. Pare-pareha sila. Pantay-pantay lang sila. Ang meron lang talaga kay La Union is, siya si Bea Milan Windorski. Pero yung dalawa, nanlalaban talaga, si Tarlac, tsaka si Ali. Nanlalaban talaga sila kung susumahin, 'di ba? Kung marirealize niyo lang talaga, or kung alam pagtatagpi-tagpiin niyo talaga, si Bea lang talaga siya, pero parang kapantay niya lang din sina Tarlac, sina Ali, parang pare-parehas lang sila. Or even the rest ng mga girls yung iba. Pero magkakatalo-talo sila sa Q&A. Sa Q&A sila magkakatalo-talo kasi iba yung bugahan ni Windorski, bugahan niya parang ano talaga, hindi scripted, hindi pageant pati. Doon sila magkakatalo-talo. Ang kaso, 'di ba, syempre sa finale, kung ano pa rin talaga yung bet ng organization. Yun nga, mali nyo, bet pala siya ilagay sa Supra, o dito siya ilalagay. Tapos gusto pala ng organization magpadala ng Pinay na Pinay. Yung as in, Pinay. Si Maria na yung pinaka best fit doon, 'di ba? Kaya yun. So far, sino top 1 mo overall? Si Bea. Kasi feeling ko parang mahirap na humanap ulit ng katulad ni Bea. Yung parang ang lakas ng presensya, parang ready na. Parang feeling ko ang hirap na humanap ulit. Pero syempre, kung si Ali Hetland, okay lang din naman. Si Tarlac, okay lang din naman. At least pagbalik nila, sila na yung mga nakareserba, di ba? Ganun. Kayo ba, kung sino, kung tatanungin ko kayo, kasi maaga pa rin naman magsabi kasi wala pa nga tayo nakikita activities. The only activities na nakita natin is yung press presentation, parade, ganyan. Kayo ba, sino-sino yung number 1 nyo? May matangkad ba si Katrina Ligado? Yes po. Matangkad. Borromeo pa rin daw si Omi. April Smith. Si April Smith, sa mga bet si April Smith, naiintindihan natin, kahit ako, obvious na obvious sa akin, ito talaga yung best form, best fit ni April Smith. Ang ganda niya talaga, sobra. Ang nipis niya. Pero para sa akin, hindi ko lang makita si April Smith para sa Puerto Rico. Kasi parang ibang hulma yung gusto kong makita sa Puerto Rico. Pero hindi ko madedenay si April Smith. Sobrang ganda niya. As in, wow, bababoom. So kayo, gusto ko lang makita yung ano nyo, yung thoughts nyo. Bakit si April Smith? Okay. Iko daw si Smith. Okay. Speaking of Puerto Rico, ano na pala siya? Sure na yung Puerto Rico. Naglabas na sila ng ng post or kung anik-anik, natuloy na talaga sila. Pero parang asaya din makakita ngayon ng unpredictable na babaeng mananalo, no? Yung parang hindi mo inakalang siya yung mananalo.
Parang ang saya niya makita, no, na bilang hindi pala si ganito, hindi pala si ganito, kasi si ganito yung nanalo, no? Parang ang saya pala makakita, no? Okay, wala naman sumasagot kung bakit si kanina yung mga nagta-type April Smith daw, ang bet. Pero yung tinanong ko, wala naman sumagot. Okay. Okay, wala. Zesta from Iloilo City. Si Zest, yun nga, si Iloilo City na-hype or parang nag-trend sa social media na nanalo siyang Miss Universe Philippines Iloilo. However, yung nakita ko si Zesta kasi ng press presentation, parang may kulang eh. Hindi ako na ano eh, may kulang lang for me. Parang okay, ganun. Okay lang, ganyan. Though maganda yung headshot niya, mukaan, ganyan. Kasi parang sa headshot ko number 1 to 5 siya. Pero yung totality kasi, yung pagtitingnan ko siya, ewan ko lang kung paano na siya umariba. Paano siya umariba pag sa stage, ganyan. Kasi hindi pa naman natin nakikita. Ang basis ko lang yung Miss Universe Philippines Iloilo pageant niya. Pero yung pag nandito na, yun ang hindi ko alam kung paano siya makikipag-compete. Pero based dun sa nakatayo, ganyan. Okay lang, ganyan. Um, um, yung Negros Occidental, kanina ko pa nasagot. Sultan Kudarat. Ayan, AM Tolentino, hello. Nasagot ko na rin yan kanina. Hanggang ngayon, 1 to 4 ko pa rin siya sa mga newbies, Sultan Kudarat. Pero yun lang, kailangan lang natin makikita ng iba pa sigurong styling. Kasi yung last 2 outings niya na nakita natin. Ano ba yung last 2 outings? Contract signing, press presentation. For me, sobrang hard lang na makeup, more on contour. So, medyo light na makeup lang siguro sa susunod para mas makita pa natin yung muka. Pero, yung lahat, totality, kabuuan ni girl talaga nandyan. As in, beauty queen material. Ano lang, paano lang personality rin kasi hindi ko pa naman siya nakakausap. So, wala akong masabi sa personality pero yun yung abangan natin. Summer Island Latina daw ang atake. Si Summer Island, di ba sobrang bagets niya. Hindi mo ba siya makikitaan ng Miss Universe Philippines crown? Hindi mo sa kanya makikita yon or even mag-compete sa Puerto Rico. Pero kung mabibigyan siya ng mga iba pang mga maliliit na crowns or ibang mga second tier crowns or even kahit yung Miss Universe Philippines crown, okay lang naman. Pero as of now, hindi ko pa siya makita ang pang Miss Universe Philippines crown. Pero kung yung sa maliliit na crown, pwede na kasi pang experience. Pero ang maganda kay Summer Island, siya yung pwede pang bumalik. Yung i-wish mo bumalik pa. Kasi nga, di ba, iba talaga yung hulma niya. Yung parang, girl, bumalik ka pa. Kasi, sure, magpa-matured ka lang ng konti. Tapos pag bumalik siya, marami na siyang fans. Ganun siya. Ganun yung tipo niya. Marami na siyang fans, ganyan. Tapos, sure win na siya. Kasi, yun nga, bihira lang din yung mga ganun, yung ang lakas ng presence. Kasi nga, like ko ang sinasabi, maraming matangkad naman, maganda naman, ganyan. Pero pag nasa stage na wala talagang presensya, as in, hindi mo siya maramdaman. Walang lukso ng dugo, walang charm. As in, walang dating. Pero yung mga babaeng ganito, bihira lang kasi mga ganito, yung mga pag nasa stage na, tas ang tatangkad pa, tas ang gaganda, tas ang lakas ng aray. Bihira lang kasi mga ganyan eh. True. Diba? Maraming matatangkad. Alam niyo yung mga candidates na matatangkad. Kahit naman yung mga dating Miss Universe Philippines edition. Si ganito, ang tangkad niya. Wala talagang dating. Wala talaga silang dating. Kaya nga hindi sila napapansin. Pero yung mga ganito, yung mga unang tingin pa lang sa social media, sa personal, naglalakad pa lang. Yung mga dating talaga, di ba may luksong dugo. Kaya yun, bihira lang yung mga ganun kasi. Kaya pag hindi nababanggit, hindi napapansin, ibig sabihin, walang dating. Kaya wag nang hanapin. Di ba ganun nga yun? Munang lupa yan, nasagot na natin. Adela Marshall, for me, nasa gitna ko pa lang siya. Siya yung lumalaban, pero nasa gitna lang siya. Para siyang si Kayla Carter. Yung candidacy niya parang si Kayla Carter for me. Diba, yung during the time ni Kayla Carter in 2024, wala naman nag-aano sa kanya na kaya niya makuha yung Miss Universe Philippines crown. As in, wala siya sa list, pero nasa gitna siya, si Kayla Carter. Pero eventually, siya ngayon na koronahang charm, diba? Nauna pa siya mag-compete doon sa mga dapat mag-compete.
Parang ganun ko siya nakikita. But yeah. Si Bella Ismael naman, ano man tingin nyo kay Bella? What do you think the chances of Bella Ismael? Kasi currently parang hindi na talaga siya napapag-usapan nga. Napapag-usapan siya kasi siya si Bella Ismael. Bella Ismael, Queen Lee, Arboni Gabriel ang aura, ganyan. Um, postura. Pero ano ba sa tingin niyo si Bella? Um, super bagay siya. Ano? So anong tingin niyo kay Bella? The rest of the girls, okay lang for me. Pag hindi nababanggit, okay lang for... Pag hindi nabanggit yung ibang girls, so okay lang for me. Knowing to pick daw si Bella, sabi ni Omi. Sabi ni Sir Voltaire, hindi na daw usang when to pick. Kailangan daw mag-pick. So sa tingin nyo, ipapasabog pa ba si Bella? O yun na yun? Kasi pag talagang yun na yun eh, pag talagang yun na yun eh, pag talagang yun, wala talagang mangyayari eh. Actually, for me, personally, given the roster ngayon, hindi ko talaga, ayoko man sabihin, pero parang hindi ko na siya nakikitaan na parang okay dun sa ibang crowd. Kasi dun pa nga lang sa 4, solve na ako eh. Kanino ako solve? Kanino ako okay? Dun sa mga taga-norte. Dun sa 'di ba sabi nyo nga solid north, the Triple-X Queens. Dun sa mga taga norte, La Union, Pampanga, Tarlac, tsaka si Baguio. Yun sold na ako dun sa 4 na yun, isa na lang ko kompleto eh. So sino? Sino ang kokompleto? Sa inyo ba? Nicole Borromeo? O 5 na sila, 'di ba? Sold na yun eh, yung 5 yun eh. Dadagdag ka pa ng isa kasi nga may mga second tier crowns pa o sino pa, di ba? Parang yun na yun eh. Parang ngayon pa lang yun na yun eh. Yes, Summer Island, kanina ko pa nga rin po binabanggit. Ayun nga, yun na lang mag-aagawan sa corona dyan eh. Yung mga Summer Island, sina Sultan Kudarat, kung biglang lalakas sa Sultan Kudarat, or kung sino pa, yun yan. Mayaman daw si Bella, magugulat daw tayo sa votings. Pero yung votings kasi, oo, papasok siya sa votings, pero hindi naman yung votings na ikaw na yung may corona. Yung votings, papasok ka lang sa semis. Pasok ka sa semis. Parang nangyari kay Quirino last time. Naalala niyo si Quirino. Umariba, diba? Pero hindi naman sa ibig sabihin na Miss Universe Philippines Crown, ikaw ay pinakamaraming boto. Miss Supranational, ikaw ay pinakamaraming boto. Hindi naman ganun. Papasok ka lang sa semis. So, yun. Hindi siya, sure crown. But yeah, may nagtatanong kanina sa top 5 ko. Yun na nga, yung mga tiga-norte. Isa na lang yung dadagdag. Kung sino man, Nicole Borromeo ba? Pero si Nicole Borromeo, mukhang nandyan yan sa top 5. Kasi hindi mo nga madedenay ang pest ni Nicole Borromeo. Again, Nicole Borromeo is Nicole Borromeo. Kahit anong gawin niya, mukha talaga magdadala sa kanya. Kahit lalanta, lantutay, emote. Pero mukha talaga ni Nicole Borromeo, hindi talaga Di ba naalala yung Binibini? Sino mag-aakala ng Binibini na si Nicole Borromeo makukorona ng MI? Emote lang ng si Nicole. Hindi pa nga siya naka-attend ng press presentation, di ba? Tapos yung pasarela niya, weak. Emote lang. Yung Q&A niya, so-so lang. Pero siya yung nakoronahang MI kasi nga, pest talaga. Mama Mary, yun talaga yung magdadala kay Nicole, kaya mukhang may corona yan. Kaya nga, yung mga unang live ko, sinasabi ko, baka nga Cosmo yan. Kasi wala nang ibang pwedeng pumantay kay Atisa, kay Chelsea, kasi kailangan level up yung representative sa Cosmo eh. Si Nicole talaga. Kahit yung mga fan ni Nicole na gusto siya for Miss Universe Philippines Crown, mukhang Cosmo talaga siya bagay. At walang masama sa Cosmo kasi nga ang Cosmo, mataas ang engagement ng Cosmo. Magandang pageant na siya ngayon. Actually, top 3 na nga siya for me. Miss Grand, Miss Universe, Miss Cosmo eh. Kaya mukhang dun talaga siya. So, anong thoughts nyo?
Um, Tapos si Bea Milan Windorski, mukhang supranational talaga siya. Pero tingnan natin kung ano mangyayari. Um, um, Thoughts nyo po kay MUPH Tandag? Okay lang din. Okay lang din naman ang aura. Medyo matured ko lang siya natitingnan. Parang doon siya sa mga matured women na category. Kasama nila Los Baños. But yeah, she's okay naman. Kay Iliga na sagot na natin sa first part ng ating live. Same with Batangas na kanina ko pa sinasagot. Paulit-ulit na ako. Sino yung universe sa tingin mo? 'Di ba parang ano nakikita natin kahit ako nakikita ko sabi ko sobrang lakas si Bea ang gusto ko sa universe. Ganyan, sobrang lakas, ganyan. Pero parang si Bea parang nakikita ko talaga ilalagay siya sa super eh. Tapos tawa ako, Rudy Baldwin. Nagpapaka Rudy Baldwin ako dito pero parang nakikita ko kasi yung mga unpredictable na ano, yan ang mula na tuloy. Nakikita ko yung mga unpredictable na nangyayari like 2024, 2021, or even 2020 na yung mga malalakas na yung akala ng lahat na siya na bigla yung ilalagay dun sa mga second tier crowns. Ito, na-witness din natin yan sa Miss World nito lang, Miss World Philippines, yung dalawang nagbangayan sa Miss World na crown, biglang ending second tier crowns, tas nakuha ni Asia yung corona. Nangyari na siya. So baka mangyari siya ngayon. Yun yung nakikita kong scenario na biglang baka si Bea is supranational show. Tapos biglang si Nicole i-Cosmo nga. Which is okay lang kasi syempre 'di ba gusto nga natin makuha yung corona ng Supra after ilang dekada, same with Cosmo na sana makuha na kahit 3 editions pa lang. Okay lang naman. Ganun. Tapos biglang kung ganun, sino yung magme-Miss Universe, 'di ba? So baka ibigay siya dun sa hindi naman dark horse pero nandiyan na pangalan. Hindi naman yung sobrang dark horse kasi sobrang dark horse yung talagang walang recall. Yung mga nandiyan na yung pangalan talaga. Tarlac daw sabi ni Ron. Baka nga. Kasi parang malay mo ang gusto nila ngayon, ano, no? Kasi laban na laban naman yung tatlo eh. Magkakatalo lang talaga sila sa Q&A, sabi ko nga kanina. Sa Q&A sila magkakatalo kasi alam nyo, iba nga talaga yung bugahan ni Windorski as in bla 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 kasi nga native tongue niya nga Ingles. Iba talaga yung bugahan niya. Pero kung gusto nila ng Pinay, si Maria na talaga yung best na ibigay. Si Marian. Kasi si Marian, lahat nasa kanya eh. Tangkad, lakas ng presensya. Malakas ang presence ni Marian pag nakikita nyo. Eh, bihira nga di ba yung ganun na matangkad ka na, very Pinay ka pa, tapos ang lakas ng presensya mo. Mahirap i-deny yun. Kaya nga, naalala niyo si Katrina Legado na kahit sinasabing semplang-semplang sa Q&A pero dahil nga iba yung hulma niya, laging may corona or laging may placement kasi nga mahirap tanggihan. Same with Tara Valencia. Yung mga ganun beauty mahirap tanggihan. Krishna Gravides. 'Di ba yung kahit sabihin nating semplang-semplang sa Q&A pero laging may pwesto, laging nandyan. Kasi nga minsan lang tayo makakita ng mga Pinay yung kulay, tangkad, ganyan. Tapos Pinay matangkad, ganyan yung kulay. Tapos very Pinay. Mahirap talaga tanggihan. Tapos ang lakas ka ng presence sa stage. Kasi may dating, may charm. Mahirap talaga siya tanggihan. Kaya, malay nyo, no, tapakin ng, tapakin ng MUPH org. Koronahan natin yung very Pinay. Kasi nga, di ba galing na sila kay, galing sa mga Hafiz. Si Bea yung huli. Si Bea Gomez. Yung huling very, very Pinay. Kasi after nun, Celeste Cortez, si Half Italian, Michelle D, Filchi, si Chelsea Manalo, Black, si Atisa, although Pinay na Pinay si Atisa, pero evident yung European features niya, di ba? Eh, paano kung tapakin ng organization? Doon naman tayo sa Pinayo. Si Marian talaga yun. Thoughts kay Pangasinan na San Carlos City, they're okay for me. But can Nicole be ang Cosmo? Sa MUPH kasi, girls can choose or decline. Yan yung tanong, pero mali naman natin, di ba, Maharut? Mabetan niya. Kasi si Atisa nga, di ba, tinanggap niya Atisa, no?
Malay naman natin mabitan. Tsaka mukha nang pag nakikita mo si Nicole ngayon, parang nag-e-enjoy lang talaga siya eh. Hindi ko, wala akong alam. Hindi ko rin naman nakausap si Nicole. Nicole, universe or nothing. Pero based kung paano siya mag-compete ngayon, kung paano mo siya nakikita, parang di ba nag-e-enjoy nga lang talaga siya. Parang wala sa kanya kung anong corona makuha niya or kahit wala. Parang hindi siya nakikipag-compete. Yung parang nag-e-enjoy lang siya. So kung dahil mukha siya nag-e-enjoy lang, o baka okay lang din naman sa kanya kung anong corona makuha niya. Ganun. Basta may placement. Basta hindi semis. Basta part ka ng ng winners. Sabi ni Pet Simulator Gaming, Headland for Miss Universe Latina. Miss Universe Philippines Latina. Ba't Miss Universe Philippines Latina? Paano Miss Universe Philippines Latina? Dalawa yung representative ng Miss Universe ng Philippines sa Miss Universe siya. Isa, parang gano'n. Anyway, sa may nabasa ako, sabi ni Dirty Girl, pag toxic ang fans ng candidate, good luck. Yes! Guys, ito, proven and tested na to. Lagi ko ito sinasabi sa mga contents ko. Kasi, currently ngayon na nababasa ko, nagbabangayan yung mga fans nila Union, tsaka ni Pampanga. Pag mga post nila Union, di ba kunyari si Windorski yung mga nasa post, ang daming mga bangayan doon ng mga nagbabangayan sila daming inaano sila Union. Binabash, ang karamihan binabash kay Windorski, yung hulma nga daw ng PES, ganyan, babali na daw, ganon. Tapos aawayin sila ng mga fans ni Pampanga. Ganon, si Pampanga naman daw mukhang trans, ganyan. Ba't daw hinahype? Ganon yung mga nabasa ko, ganyan. So, yung mga fans sila nagbabardagulan. Sana itong mga fans na to, sana natuto kayo, ha? Na walang nananalo sa bardagulan, na walang nananalo sa gera, ha? Sana alam nyo na yan, lahat ng pageant, ganyan. Napatunayan natin yan, 2020, 2021, 2023, lalo na ng 2024. At ito lang katatapos na Miss World Philippines. Diba yung bangayan ng mga fans ni West tsaka ni Javelin Lorejo, diba? Napatunayan na natin yan. Kaya dapat alam nyo na yan, kakabardagol nyo ang ganyan, walang mananalo dun sa dalawa. Kaya nga, di ba kanina ko pa sinasabi, baka biglang ibigay ang kay Tarlac. Kakaganyan ng mga fans. Wala talaga nanalo sa mga ganyan, sa mga bardagol-bardagol na ganyan. Even last year talaga, yung placement ni... Akin lang naman to personally, yung placement ni Iliana, sinisisi ko talaga sa mga pageant panis. In-evil eye nila, na evil eye ba, ganyan. Kasi sobrang confident ng mga fans ni Eliana last week. As in, para silang mga zombies. Yung parang hindi sila pwedeng maapi. Grabe sila, parang, panalo namin, gano'n, blah, 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 blah. Na evil eye nila yung kandidata nila. So, ang ending, okay, second runner-up ka. Yan, ganun. Tapos yung mga tahibik na fans, yung fans nga nung nanalo, yung sa Tisa manalo. Yan, kaya siya umusad. Kaya itong mga girls na to, itong mga beauty queens na to, di ba lagi rin sinasabi, nasabihan yung mga fans nila. I-call out din nila yung mga fans nila pag sobrang grabing bardagul. Kasi ang mapapa-imbornal ang babalikan or bibueltahanan sila din. Yung sinasabi nga nila, yung karma, dun mapupunta sa candidate. Kaya, ending, placement ang babae kasi nga gawa ng mga pageant fans. Kaya nga lagi nga sinasabi sa mga content ko, chill lang kayo. Hindi kayo binabayaran. Yung parang tipong babayaran kayo 1,000. Ito 1,000, bash nyo to. Diba? Hindi naman tayo binabayaran. Chill lang. Mag-enjoy lang. Ganun, nood lang. Grabe, ibang mga pageant fans. Ito, may mga content ako ngayon, Bea Milan Windorski. May mga nag-aaway sa comment section. Bardagulan sila. Kasi di ba yung mga comment nire-review ko pa bago ma-post kasi i-accept. Nababasa ko yung mga comments. Sabi ko, grabe yung away nila. Kala mo agawan ng lupa. Para yun lang. Nakakaloka. Wala talaga mananalo sa Windorski at Headland pag ganyan ng mga pageant fans. Sinasabi ko sa inyo. Kaya baka kay Marian yan ibigay. Kakaganyan. Anyways, grabe daw si Louisiana, parang state ng USA, no? Louisiana Laguna.
Yes, si Ashley. Ano lang din siya, tahimik lang din siya. Tahimik lang din siya. Tapos malay mo nga sa kanya ibigay yung Cosmo, no? Ano ko din siya, contender ko din siya sa Cosmo eh. Si Subihano. Pero kasi kung pumasok pa sa Subihano, sino pang tatanggalin mo? 'Di ba? Parang yun nga, yung apat, for me, parang okay na ako dun sa mga tiga Norte na apat. Tapos idadagdag na lang si Bromeo, 5 na sila. Parang okay na ako dun. Pero let's see kasi 'di ba kung sino naman talaga yung mag-shine at magpe-perform 'di ba sa mga activities, sa finals kasi maaga pa lang naman. Charm daw for si Bihano, I doubt na ibibigay pa sa kanya kasi nga siya ang kauna-unahang Miss Charm Philippines. Pero 'di ba dinecline niya nga kasi hindi na nakapag-compete internationally. Um, yan, may nagko-comment ng Summer Island. Marami nagko-comment ng Summer Island. Yes po, ang gagawin lang ni Summer Island, kailangan niya talagang umariba kasi malalakas din yung mga babanggain niya. Sabi ni Ursan, Summer Island face card never decline habang tumatagal. Yes, kailangan niyang umariba sa lahat ng segments. Oo, given na face card, tangkad, lahat, presensya, tsaka yung mga masa na kuha na niya ngayon ni Summer Island. Ayan, sabi niyo nga, ang dami na rin nagko-comment ngayon sa social media, hinahanap siya, nakuha niya lahat. So, kailangan niya talagang umariba sa lahat ng segments. Kailangan maging ano siya, si Chelsea Manalo. Kailangan maging Chelsea Manalo siya ng 2024, di ba? Umariba sa evening gown sa preliminary competition or even sa runway competition sa Sultan Kudarat. Naalala niyo yun sa Sultan Kudarat, nag-runway competition sila. Di ba doon na nag-umpisa napansin si Chelsea eh. As in, nag-ano na siya, doon siya nag-umpisang umangat. Tapos, nagtuloy-tuloy na yon hanggang sa evening gown competition ng Miss Universe Philippines hanggang sa finale. Yun yung kailangan niyang gawin ng mga girls na nasa momentum na. Kailangan mapatumba nila yung mga ayan, yung Holy Trinity, Fantastic Four, Mythical Five kung meron man. Kailangan mapatumba nila. Q&A naman, yung Q&A basta nakakasagot ka lang sa top 5. Hindi yung talagang hindi talaga yung yung bumubulang bibig. Basta pag nakuha mo na yung judges or yung tao sa evening, kunyari nasa finals ka na ha. Nasa finals ka na yan. Tapos ang galing-galing mo sa evening gown sa swimsuit, nakuha mo na yung tao. Sa Q&A hindi siya 100%. Basta nakasagot ka lang, hindi ka nagkalat. Kasi hindi siya 100%. It's all over all performance. Basta overall performance siya. Kaya yun talaga, kailangan niyang i-ace lahat ng segments para matalo niya yung mga dapat talunin. Yun. Sabi ni Stephen, may nag-aaway na La Union at Pampanga sa comment section. Yun nga, Stephen, yun nga yung sinasabi ko. Nababasa ko kasi yung mga comment ng mga nag-aaway-away. Kaya nga yun yung bardagulan ngayon, La Union at Pampanga. Ayun, doon talaga sila matitira sa mga pageant fanays. Kasi wala ka naman puna sa kanila eh. O sige, sabihin natin, kay Pampanga, yan pupuna ka na. Kasi minsan talagang hit or miss. Kay La Union, wala ka mapupuna. Pero ano yung kakatalo ng dalawa, mga pageant fans talaga. At alam natin yan, subok natin yan. Walang nananalo pag ganito may mga bardagulan. Buti nga talaga last year, tumahimik yung mga fans ni Atise, parang nadala. Diba last year, talaga nag-behave sila. Yung mga fans ni Atisa, okay lang. Thank you po. O, ganun lang. No comment. Pero grabe yung isang fans, yung mga fandom ni Iliana. Grabe talaga sila. Ayan, ending. Second place. Kaya sa mga fans ko talaga sila ina-attributes. Kaya nai-evil ay yung mga candidate. But yeah, anyways. Iba ba kiramdam kay Kalibo Aklan? Sabi ni Pet. Iba pakiram kay Libo Aklan, kay Imelda. Ano din, nakaabang lang din siya for me. Kasi panigurado may mga ilalabas yun si Imelda eh. Even sa stage, kung paano siya mag-perform, may mga ilalabas pa yan. Ano lang yan, tahimik lang yan ngayon. Pero nasa organization na yun, yung bibigyan siya ng corona. Pero parang highest na siguro runner-up, first, second runner-up, ganyan. Tingnan natin. Upcoming events ng MUPH, wala po kong alam. Ang alam ko lang, Aqua Boracay na mangyayari next month.
Pero yung mga activities na mga like sponsor visits or activities, wala akong alam. Um, sabi ni Maharu, sa Pageant Media na naman nagko-comment ng negative sa post ko, i-delete ko daw. Ang dami kasi, actually, dinidelete ko siya, Maharu. Sa mga, ano nga, na-mention ko kanina, di ba, yung mga sobrang sagad na ng mga words, as in negative, nafi-filter siya, nababasa ko siya, kaya alam ko. Kasi nasa akin yun kung i-approve ko or i-decline ko. Dinidecline ko naman. Pero iba yung nakakalusot, hindi ko na mabura kasi sobrang dami. Wala akong time na mag-delete. Ang dami niya, delete. Tapos, ang dami ko pang contents, lahat yon. So, walang time. Pero yung mga napi-filter, dinedecline ko naman. Kaya alam kong may nagbabardagulan. Kasi iba sobrang grabe talaga sa to the bones. Hello Glow event. Malalaman natin yan ha. Kasi normally yung Hello Glow, sa middle sila ng competition nag-a-announce. Tapos ang Hello Glow, usually April siya nangyayari. Ito yung pinakagusto ko kasing activities tsaka sponsor events. Hello Glow kasi nga, saya-saya na. Ken, hello Ken. Ken Filiarca. Sino Gabby Carvalho daw? Gabby Carvalho. Hello Globe. Teka lang, Gabby Carvalho. Si Gabby Carvalho, hindi mo na siya makita hindi siya si Hetland, tsaka hindi siya si Marian Arellano. Kasi frontrunner na yung dalawa, hindi siya yon. Si Gabby Carvalho, sino si Gabby Carvalho? Summer Island. Sino sa inyo si Gabby Carvalho? It's either Summer Island lang yan or Sultan Kudarat. Yun nakaabang lang din. Hindi si Baguio, frontrunner na si Baguio eh. Si Baguio para siyang si Mythical 5 last year. Parang isa siya si Roxy Baines, isa siya sa Mythical 5. Same dun sa dalawa kay Headland tsaka sa Tarlac. Para Mythical 5 na rin ang vibes nila eh. Sila yung mga solid frontrunners na. So yun. Siguro Summer Island na lang for me. Hindi Gabby Carvalho na kasi iba yung level ni Gabby Carvalho. Si Gabby Carvalho undefeated sa kanila. Hindi yung ganun level yung lang status. Kumbaga yung status niya sa competition. Ganung Adela Marshall, lagi ko nakakalimutan si Adela Marshall. Oo nga pwede din. Yung nakaabang lang din, abang-abang lang. Kung yung pag may nagkamali, siya yung papalit. Pwede. Maganda si Adela. Kahit ako, siya, low-key lang siya sa akin. Yung parang, hindi ko nga napapansin lagi, pero ang galing-galing niya. As in, may ibubuga siya. Alam niya kung paano. Alam niya yung paano diskarte. Ganun. Nakaabang lang siya. Negros Occidental, nasagot na natin. Dirty girl, nagulat ka sa itsura, Ino? Ba't ka nagulat? Walang makeup or may makeup? RJ, hello, love na from. So far, sino top 1 ko daw? Si Windorski nga. Nasagot ko na rin kanina. So far, sino top 1 mo? Si Windorski. Bakit? Kasi nga, nasa kanya yung lahat. Na kay Windorski talaga yung lahat na hinahanap natin. Or siguro ako hinahanap ko personally sa isang beauty queen kasi nga 'di ba growing up early 2000 napapanood ko yung mga Latina. Sabi ko bakit wala tayong ganyan? Bakit walang Pilipinang ganyan? Napapanood ko yung mga Latina early 2000. Ang lalaki nila as in blah 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 kung kudaan para sa mga trans kasi nga ang lalaki nila ganyan. Pero ang hirap humanap ng mga Pinay na ganon during that year. Kaya yung biglang lumabas ulit si Windorski, ganun. Yun na yun. Tapos, yun nga, kuda. Pero si Ali, ganun din si Ali. Same with Tarlac. Silang tatlo, ganun sila. Ganun yung mga arrive nila for me. Pero yun nga, sabi ko nga, sa Q&A sila magkakatalo-talo. Sino ba yung most polished yung Q&A sa tatlo? Yung com skills. Di ba si Windorski? Kaya si Windorski na muna yung number 1 ko so far. Pero lahat sila,
silang tatlo. Ano naman, pwede naman. Pag Q&A daw si Nicole. Oo, pag Q&A, ay hindi. Actually, naalala niyo yung binibining Pilipinas tent ni Nicole. So lang naman yung Q&A niya. Pero pagdating niya ng Miss International, okay na. Yun naman ang maganda kay Nicole. Basta mag-training, kayang baguhin lahat. Yun. Tapos syempre, face card, Nicole. Face card, Nicole. Pero nga kasi sa hulmahan na ako nag-base ngayon. Yung talagang beauty queen talaga. As in, beauty queen na hulma. Kasi nga parang ang POV ko nga as a pageant fan na lumaki nung early 2000 na talagang sobrang fanatic ako ng mga babaeng mahahaba na sinahaba tapos talagang ganyan yung mga itsura. Kaya nag-come up lang ako kay Windorski, kay Hetlat, tsaka kay Tarlac. Morena Beauty daw talagang dapat sa Puerto Rico. May isa pa pala tayong problema. Ba't problema natin? So, Puerto Rico pala yung competition. Sa Puerto Rico competition, ano magiging issue? Pag sa Puerto Rico ang competition, comment dyan, comment below. Ano kadalasan nagiging issue ng mga girls pag sa US? Pag Puerto Rico, pag malayo, yan, alam nyo na, visa. So, sino ang malapit? Sino ang malapit sa requirement? Alam nyo na kung sino yung pinakamalapit sa requirement. Si Filipino Community of Hawaii. Sina Filipino Community of Shuttle. Sina Filipino Community of, New York. Diba? Alam nyo na kung sino may mga malalapit sa requirement. Kaya, baka ayun din yung isang maging concern ng organization. Kasi 'di ba, naalala niyo nangyari kay Kayla Jean Carter. Kasi kung pwede lang talaga, kung may ano lang talaga, si Cyril na ipasok sana. Kaso wala nga yung visa, 'di ba? Kaya pumasok si Carter sa eksena kasi wala nga US visa, 'di ba? So baka maging concern or issue lang siya ngayon. Kaya kung ganun ang requirement, alam niyo na kung sino yung pinakamalapit sa requirements. Wala na tayong pagtatalunan. Any thoughts sa America's Next Top Model documentary sa Netflix? Hindi ko pa napapanood pero gusto kong panoorin. Hello Stars. Wala lang akong time mag-Netflix talaga ngayon kasi gumagawa ko ng mga contents. Tapos syempre may work pa ako, tapos matutulog. Hindi ko na alam kung saan ko ipapasok yung panonood ng Netflix pero yun talaga yung gusto ko, manood lang, manood ng Netflix. Yun. Tapos papanoorin ko yan. Sino for yung candidate nasa kanya na lahat? Ito. Sino sa'yo ang candidate na nasa kanya lahat pero lagpak sa com skills? Hindi naman lagpak, pero parang natatakot lang ako kay Hetland, kay Ali. Doon lang ako medyo kinakabahan kasi alam ko nasa kanya na talaga yung lahat. At alam kong sobrang mag-i-improve pa siya. Pero doon lang ako nadedelikaduhan. Pero ang sabi ko nga kanina, hindi naman natin kailangan talagang bumubula-bula ang bibig. Hindi na para sa akin yon. Kasi parang feeling ko, basta natawid mo lang, hindi ka napahiya or hindi ka nagkalat, okay na. Kasi normally naman yung mga queen natin na recently, na itawid lang eh. Hindi naman na natin kailangan ng kagaya ng Catriona level. Basta maitawid mo lang girl, okay na yun. Yun. Tapos ba kay Miss Cosmo Myanmar? Ayan nga po, magbabalik si Miss Cosmo Myanmar. Siyempre, di ba, pag nagbalik siya, maingay siya kasi Myanmar siya yung nag-trending sa Miss Grand. So, sino yung magandang ipantapat sa kanya pag sa atin? Maganda na rin nalaman na magbabalik siya. Kasi exciting yon. Kahit ako na-excite ako kasi gusto ko ulit ng drama-rama. Gusto ko ng issue. So, maganda na nalaman na babalik siya kasi alam mo na agad kung sino kaya mas magandang ipantapat dyan, di ba? Kaya ako kanina nasabi na si Nicole talaga. Si Borromeo talaga. Kaya nasabi ko, Nicole talaga yung Cosmo. As in, Nicole talaga. Yung parang lampasuhin mo si Myanmar. Kasi ganda pa lang, oh.
Ganda pa lang, lampaso agad. Tsaka dapat may clout din talaga yung girl, yung people's queen ba? Yung mahal dito sa Pilipinas, maraming fans. Kasi kung magpapadala ka ng baguhan sa Cosmo, tapos hindi rin naman 100% yung support ng tao, magagalit si Bawang. May imbiyer na si Bawang kasi gusto ni Bawang engagement. Gusto ni Bawang clout, 'di ba? Paano ibibigay ni Bawang Corona? Baka pag from first runner up, biglang top 12 semis ka lang or worst, baka El Tuculio pa. Kaya, kailangan talaga ng babaeng le-level kay Atisa tsaka kay Chelsea. So, sino ba yung le-level dun sa dalawa? Si Nicole Borromeo lang. Pare-parehas pa silang galing binibini. Tapos, syempre, hindi mo talaga may ignore ang mukha ni Nicole Borromeo. Mukhaan talaga. Lalampasuhin niya si di ba? Makakatuwa makita, lampasuhin niya si Myanmar. Kaya yun. Si Imelda daw for Cosmo, pwede din kasi hindi na ata pwede kasi age. May age requirement ata ang Cosmo. Plus, single, hindi ko alam single mom ata si Imelda. Pero alam ko may anak na siya. Pero hindi ata kasi pwede yung may baby na. Or mother na sa Cosmo. Kaya hindi talaga pwede. Pero pwede sana, tarayan niya si Myanmar. Roxy! Nakalimutan ko. Oo nga, Roxy Baines, pwede din. Oo nga pala, Cosmo, Roxy Baines, pwede din. Pero, mas nakikita ko si Roxy ngayon sa Charm. Sa Charm ko siya nakikita. Pero pwede din, from Miss Earth to Cosmo. Miss Earth na yan, uy. Tapos, ang ganda-ganda ng pes, di ba? Ay, hindi. Gusto ata kasi ni Bawang malalaking babae. May height ata kasi gusto ni Bawang, as in may height na babae. Taller, ganyan. Kaya baka lang hindi umubra si si Roxy. Parang mga modeles ang gusto ni Bawang eh. Sa Cosmo kasi hindi ko ma-rally yung mga baguhan. Itong kunyari Sultan Kudarat or even Summer Island, feeling ko dapat yung level talaga ni Atisa tsaka ni Chelsea. So, sino nga yung level niya? Again, Nicole Borromeo. Ba't lalayo pa? Nicole Borromeo. Tsaka diba yung performance naman ni Nicole, enjoy lang siya eh. Baka gusto nila bubbly. Tsaka bagay yung pantapat kay Myanmar. Huwag na tayong maghanap ng iba, bagay siyang pantapat kay Myanmar. Guys, anong pala mamaya Reyna Hispano sa mga naghahanap kay Bea Maclelan, pero baka hindi na natin maabutan kasi nga normally nag-start siya 5 a.m., 4 a.m. Pagising natin may nanalo na. Pero ibang thoughts natin kay Maclelan, nagbibigay naman ng back-to-back ang ang Reyna Hispano-Americana, and for me back-to-back naman or pang back-to-back naman yung mga naging performance ni Maclelan nito eh. Talagang give na give talaga siya. Kaya pwede na siguro second, first runner up or even winner. Tingnan natin. Top 8. Kanina top 5, ngayon top 8. Na ako, may listahan ako ng top 8 ko. Pero so far pa lang naman to. Wala naman tayong ibang basis. Kung ano lang naramdaman ko, kung ano yung lukso ng dugo ko, kung ano yung nakita ko, yun yung aking top 8. Yung 4, Windorski, Hetland, Arellano, Bayens, Nicole Borromeo, Summer Island, Sultan Kudarat, tsaka sino na, isa na lang, bahala na kayo. Imelda Schweighardt, manalo or matalo? Imelda Schweighardt, manalo or matalo? Redemption story pa rin niya to. Ayan, sabi ni Pet Simulator. Pero magsisemis yan, si Imelda Schweighardt. Okay na yun, yeah. Sabi mo nga, redemption story, yung representation, di ba? Na nakita ulit siya, na bumalik ako, hindi ako naapektuhan ng bashing, ganyan. Yeah, redemption story. Tsaka, gusto ko nga yung yung bumalik si Imelda. Kasi di ba parang, kung isipin mo, queen na siya eh. Actually, hindi lang naman siya. Marami namang title holder sa kanya. Pero isa siya sa mga pioneer. Kasi 2016 pa siya eh. Queen siya. So for me, parang siya yung pinakamatanda na doon, pinaka most experience. As in,
nakita ko na to lahat, na-experience ko na to lahat bago kayo. Pero talaga nandun siya, nakatayo siya, nag-start ulit siya from the scratch, nag-umpisa ulit siya. So, yun, ina-admire ko siya kasi ginawa niya lahat yun. Or gagawin niya pa rin lahat to. Lahat ng mga activities, ganyan. Or, although lahat naman sila, lahat naman ng mga bumalik ay ginawa naman lahat yon. Pero para kasi sa akin, 2016 siya. Siya yung pinaka-latest. 2013 pa nga lumalaban na siya di ba? I mean, pinaka-old. Kasi 2013 pala, halos kabatch niya si Ariela Arida. Nang si Ariela Arida, national director na. So, nakikita pa sila. Magkabatch lang sila 2013 BBP. Tapos yun, nandun ulit siya, nag-start ulit siya. So, yun. Kaya ina-admire ko yun. Parang, may nabasa ako. Sabi ni Kret, parang boring ng MUPH ngayon. Hindi naman boring. Siguro, kaya ka nabuboringan. Or yung iba sa atin. Kasi ito naman yung sinasabi. Parang boring ang MUPH. Bakit walang malalakas? Hindi nila bet. Kaya ganyan nararamdaman nyo. Kasi hindi sumali yung mga bet nyo. Sino ba yung mga inaabangan yan? Sina Iliana, Pauline Amelings, or even Kristen McGarry. Kasi hindi sila sumali. Pero kung tutusin, kung talagang pageant fanays ka, na in love ka sa pageant competition, sa pageantry or what, hindi ka mabuboard. Kasi ito yung inaabangan natin, yung bakbakan ng mga girls. Ito, wala daw kasing mga girls na malalakas ang fanbase, kaya siya nabuboring. Hindi ganon. So, kung ganyan na nararamdaman ko, kung ganyan na nararamdaman mo, hindi ka pageant fans, nakikitrend ka lang. Yung, trending, nandiyan si Atisa manalo, manood tayo kasi nandiyan si Atisa. Bet ko si Atisa kasi trend eh. Pag ganyan, banuwigon ka lang or nakikitrend. Hindi ka pageant fan or ultimate pageant fan, blah, blah, blah. Kasi ganyan nararamdaman mo. As a pageant fan, dapat exciting ka or excited ka every year. Kasi nga, nakita mo itong mga girls na to, na mga fresh face, na alam mo yung potentials, nagbabakbakan sila, pasarela, ganyan, mga styling nila, ganyan, each activities na babangayan sila. So, yun, ganun dapat. Yun, so kung ganyan na naramdaman mo ngayon, baka nakikitrend ka nga lang din. Like for example, ito nauso yung mga drag queens, yung mga drag kineso. Tapos ayun, ang daming na-hype, ang daming sumuport, ang daming bet. Pero pag wala na yung mga gusto nila mga drag queens dun sa roster, wala ding support. So ibig sabihin, nakikitrend nga lang. But yeah, ikaw naman yan, decision mo naman yan. Pero yun lang, ang daming mga potential ngayon ng mga girls. Kaya yun, check mo na lang isa-isa. Perfect sa ito. Para sa'yo, Sita Official. Para sa'yo, perfect ba si Iliana sa MU? Actually, perfect naman. Dati. Pero ngayon, pag nakakita kasi ako ng mga girls, yung mga caliber ng mga girls na mga nakita natin ngayon, na meron pa pala mas matatangkad, mas mahaba sa mga sa Pilipinas. Na grabe, sobrang ang lakas ng mga ano nila sa stage. Para sila yung mga, yun nga na-fulfill nila yung fantasy ko nung bata, nung early 2000, ng mga Latina looking na ang haba. Sabi ko, ang dami pa pala. There's more than Iliana Aduana pa pala na pwede nating makita sa Miss Universe stage. So, dahil nga nakita ko itong mga babaeng to, dun ko na ito pa pala yung mga pwede nating ireserba. Yung parang ganyan. So, bakit pa ako maghahanap ng wala? Yung mga ganun. Ang haba ng bias. Correct. Ang haba ng leeg. Mga nakaganon talaga. Ang haba ng leeg nila sa mga shoulders nila. Best in swimsuit. Anong best in swimsuit? Kuya, magbigay ka ng top 3 every crowds. Kuya, magbigay ka ng top 3 every crowds. Ang hirap, nakakalito. Kailangan ko pang isulat yan. Lee, teka lang, hindi ko mabasa yung comment ng bilis. Lee, basahin mo sa akin. Ano babasahin ko sa'yo? Best in swimsuit.
Hindi ko pa masay kasi wala pa naman nangyayari swimsuit activities. Kung magbabasehan ko yung mga local pageant nila, baka outdated na yon. So, after na lang. Sita, Summer Island may potential talaga pero not now, no? Yes, nasabi ko na rin kanina. Kung siya yung mabibigyan ng MUPH crown, okay lang din naman sa akin, walang problema. Kasi nga, bata, sobrang potential talaga. Kung mabibigyan siya ng mga second tier crowns, okay lang din naman. Pero, as of now, hindi ko pa lang siya nirurut nga for the MUPH crown kasi alam kong sobrang laki ng potential niya na pag bumalik siya next year, ganon, mag-gain lang siya ng more experience, ganyan, training, na syempre makuha niya simpatya ng tao, more followers. Pagbalik niya ulit, sobrang lakas niya. Siya yung future. Siya yung future nga. Siya yung mga gusto mo pang babalikin kasi alam mo may potential. Yung iligan na sagot ko na kanina, ang haba ng sinabi ko. Uulitin ko lang ulit. Tapos mo kay Negros Occidental, nasabi ko na rin, ayun kasi yung unang mga tinanong kanina sa unang part ng live, si Negros. She's my MUPH per now, sabi ni Irina. Nakuha na rin naman niya yung momentum ni Occidental, ang kailangan niya lang, magpapansin pa lalo. Pero paano nga ito mapapansin? Yung Instagram niya nga, hindi siya nagpapatag. Ito yung mga problema dito sa mga girls na to eh. May mga fans na itatag kayo. Kasi tayo, di ba mga fans, tayo. Or even kayo, pag nakita nyo sila sa activities, i-mention nyo sila, tatag. Ito naman mga girls na to, sana magpatag naman kayo. Magpatag kayo, i-repost nyo, kasi para sa inyo din to. Mag-thank you kayo, even simple na thank you. Para sa inyo din yan. Kasi paano gaganahan kayong i-repost? Hindi mo nga alam mo kung ano yung mga video magte-trending eh. Di ba? Yung mga videos ngayon, algorithm ang labanan. Hindi mo alam kung ano yung mga videos na magte-trending sa'yo. Kaya dapat nire-repost nyo yan. Kasi social media labanan ngayon. Kaso itong isa, hindi nga nagpapatag. Concern lang sana MUPH candidate may free accommodation na. Lee, concern lang sana mga MUPH candidate may free accommodation. Ha? Concern lang sana mga MUPH, hindi ko alam. True may nag-deactivate. Nakakaloka na ibang mga girls. Social media labanan ngayon, nag-deactivate ng social media. Paano kayo makikilala? Lalo na kung ikaw yung hindi kilala. Yung mga, alam nyo nga, yung mga, sobrang mga ano nga ito, sina Marian, sina Windorski, nagti-thank you. As in, talagang ano sila sa social media, nagla-live sila Hetland. Sobrang live sila. Sila yung malalakas at malalakas pa yun Pero alam nila yung galawan sa social media. Paano pa kaya ikaw na hindi kilala? Paano ka makikilala, di ba? Anong gagawin mo? Matutulog na lang tayo, ganyan. Kaya lalo pag ikaw yung hindi kilala, lalo na ngayon, may mga votings ngayon, di ba? Saan ka kukuha ng simpati ng tao? Di ba? Sa social media. Kasi, ayan, yung mga nanonood ngayon. Kaya dapat talaga, ayun nga, makipag-communicate ka or engage ka sa mga pageant fans. Kasi, doon ka kukuha talaga ng support. Who's the top 5 right now for you? Nabanggit ko na rin. Best Balakang for you, hindi ko pa alam kasi ayokong basehan yung mga local competition nila kasi outdated na yon. For example, sabihin ko si Windorski, sobrang out na yun, 2024 pa yun. Ano say mo kay Justin Felizarta? O nga, nakalimutan natin si Justin, no? Si Justin, nandyan lang siya. Matagal na rin pala siya, 2015. Halos nauna siya kay Imelda. Sabi ko kasi kanina si Imelda na yung parang pinaka malayo yung experience kasi 2016. 2015 pa pala si Justin. Si Justin, 2015, nandyan na siya. Halos ang ingay niya ng 2015 kasi halos ka-level niya sina Pia noon, sina Johnny Salubina, sila yung mga pinagbabangga noon, yan sina Ann Collis, ganun yung eksena niya. Pero yun nga, wala siya nakuwang crown. Tapos alam niyo, parang solid na din talaga yung ano niya, yung resume niya, yung pageant background. Pero ngayon parang hindi siya talaga laman ng ng usapin ng mga hot picks or ganyan. Kasi nga yung tao ngayon, alam niyo yun, yung tao ngayon talagang na-turn na din yung attention dun sa mga bago.
Sa mga, as in, sa mga bago sa mata. Kaya, yun din siguro yung magiging challenge kay Justin ngayon sa competition. Kasi nga, bago na rin yung hinahanap ng mga tao ngayon. Kanina ko pa nasagot yung iba, actually. Wait lang ah. Wait lang, papahinga. Kanina pa pala ako nagsasalita. Wait lang, papahinga lang yung balls ko ah. Mag-isang oras na pala ako. Anyway, sa lahat ng mga viewers natin, magandang gabi. Welcome sa ating live stream. Sa mga late pala guys, ay na-upload ko naman to sa aking YouTube. Carl Loyola on YouTube. Kasi nga, yung mga thoughts nung yung mga thoughts niya, yung thoughts kayo yan, hindi ko na maulit, pero nasabi ko na sa first part. Tapos Facebook Carl Loyola, YouTube Carl Loyola. Okay? Sagot ulit tayo. Among all them you page runner-up, who do you think is the strongest by far in cleaning the Miss Universe Philippines crown? Strongest, Bea Milan Windorsky. And nabanggit ko na rin kanina sa first part ng live, bakit si Bea yung talagang kanina ka pang pino-point out na Bea Milan Windorsky. Yun yung sagot. Kamusta ang Holy Trinity? Tarlac, Pampanga, La Union. Tom, so far so good, pero once na nakikita pa tayo ng mga activities or even kahit sabihin natin simpleng sponsor visit lang, malalaman natin or doon natin mapapagtanto kung solid ba yung tatlo. Pero parang ang sinasabi ng iba, isama na rin daw si Baguio para daw solid north sila. Agree naman ako kung isasama natin si Baguio. Kunyari, walang Holy Trinity but we have solid north. Agree naman ako kung si Baguio talaga isasama kasi nandyan talaga si Baguio. Hindi mo siya madedenay ng upuan sa lamesa. Tiara Holix! Hello, John Ray. What's up? Sino nga yung last year na candidate na tinatago ng team? Kalala mo. Nyoko, sino yung candidate na tinatago ng team ayaw magpa-interview? Na-experience ko siya during the press presentation. Sobrang hinaharangan siya. Naintindihan ko naman talagang may clout dun sa candidate niya. Naintindihan ko naman na may clout kasi talaga sa candidate niya kasi nakoronahan siya. Sobrang umingay agad yung pangalan niya. Mahaba siya, matangkad. Parang yung candidacy niya, parang si Ali Hetland ngayon. Naintindihan ko naman kung bakit ganun talaga ka-protective yung mga candidates niya. Pero this year, yung mga candidates niya, okay lang, so-so. Kaya yun, bumuelta sa universe. Ang ending, si Gabi yung pumasok sa top 6. But yeah, yun nga yung mga minsan issue din namin sa pageant media, no, sa mga handlers, ganyan. Sa mga team ng mga girls, masyadong protective dun sa mga girls nila na akala mo ayaw padapuan ng lamok, ganyan. Si ganito nga sobrang sikat. Sobrang makihalubilo sa mga pageant fans. Kasi yung candidate mo, tapos ikaw pa talaga yung nagbawal. Yung mismong handler niya or yung team niya. At ikaw pa talaga. Kayo nang bahala. Bakit may nakahula? Anyways, Dark Horse ang mananalo, mark my words. Sabi ni John Riel. Dark Horse daw. Mas kabang-abang pang MU Page 2026 kaysa sa Miss Universe 2026. Say Tageg, parang natatabunan. Nabanggit ko na rin yan kanina. Oo, siguro mahirap nga rin lunukin na parang natatabunan. Ganun yung term, parang natatabunan. Pero baka baka siguro nga din yung attention ng tao ngayon nagda-divert dun sa mga bago. Pero once na nakuha ng perfect timing si Tageg, si Bella, mapapansin din yan ulit. Makakuha lang yun ng perfect segments kung saan magsha-shine siya. Saan ba nagsha-shine usually si Bella? Swimsuit. Malay nyo, makuha nyo yung moment na yun, tapos umariba ulit siya. Or even sa mga fashion show, mga Kineso fashion show, Kineso runway show, baka makuha niya ulit. Malay nyo, gumaling siya doon, makuha niya yung simpatya ng tao. E di, bumalik ulit siya sa circulation. Tarlac for Supra, walang kaso. Kung Tarlac. John Ray, kilala mo siya? Oo, napag-usapan natin yun last time.
Cosmo Grand Supra Charm or the next generation big pageant? Cosmo Grand Supra Charm. Ano muna ako? Agree muna ako, Hello Stars, sa Cosmo and Grand. Actually, itong Cosmo and Grand, naungusan na niya yung Supra kasi yung Supra, tagal na nila, dapat sila na yun eh. Pero itong Supra, at least lumilevel na rin yung production nila, gumaganda na siya each year. Pero itong Cosmo, itong Grand, silang dalawa talaga. For me nga, Universe, Grand, and Cosmo. Based on engagement, based on views, kung babalikan nyo yung mga views nila sa YouTube, ang laki ng views ng Cosmo and Grand kaysa dun sa mga world or even international, Supra, yan, Charm. Kaya silang tatlo for me. Kaya nga sabi ko kanina, wala namang kaso kung si Nicole mag-Cosmo kasi ganda ng engagement ng Cosmo. Sobrang sikat yung mga queens nila. Sobrang talagang, alam nyo, inaabangan talaga. Unlike dun sa iba, yes, na tayo international world or even earth, nasa big four sila. Hindi man natin maaalis yon kahit ako, lagi naman sa akin, solid siya. Big four pageant sila. Pero talagang in terms of engagement, social media, lalo na nga ngayon na modern na tayo, yun, Grand, Cosmo, and especially Miss Universe talaga. Sila yung top 3 for me as of now. Sino mga bet mo for the crowns? Nabanggit na nga natin kanina. Currently, meron pa lang akong 4. Bahala na sila kung saan sila mapupunta ng corona. Pero may parang solid na akong 4 na queens na feeling ko talaga sila na yung solid na naandyan sa tuktok. At sino yon? Solid North, mga tiga Norte. At syempre, bigay na natin ngayon sa mga tiga Norte kasi minsan lang din naman to. Kasi for the longest time, NCR, Visayas, yan, Calabarzon, hindi, pero NCR, Visayas lagi yung mga versusad eh. Yun. Sino top 4? La Union, Tarlac, Pampanga, Baguio. MWPH ang longest running pageant sa Pinas. MWPH ang longest running sa Pinas, 2 days ang finals. Maharot, subong kita. Sana i-acquire na MWPH ang Miss Asia Pacific. Na-acquire na nila yan, actually, Dasha J. Baka nakakalimutan natin, Dasha J. Na-acquire nila yan, pero isang beses lang napunta sa kanila. Ang kaisa-isang winner ng Empire sa Miss Asia Pacific, si Blessa. Then, napunta na siya kay Sir Arnold. Tapos, bilang si Anita, yung first Miss Asia Pacific, winner. Pero during that time na nasa Empire siya, nasa The Miss Philippines kasi siya. So kung tatandaan nyo yung mga The Miss Philippines crowd, inobserve na siya ng Miss Universe Philippines mismo. Ibinibigay siya after the event. Kung nakatandaan niyo ang Aura International, di ba, once nag-Empire siya, di ba, Aura International. Marami sana silang crown, kaso wala eh. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa mga crown na to, kung may nagkakasulutan ba, or talagang tinatamad lang yung mga may-ari nito, na tinatamad na, it's binibigay na lang sa iba, trip lang ba nila. Hindi ko alam kung paano nangyayari pag nagre-rego doon yung mga crowns. Yung nag-iikutan, hindi ko alam kung paano yung discussion dito, kung nagsusulutan ba tong mga to, o tinotopak lang ba yung may-ari, bigay na natin dito, ayoko na sa inyo. Ganun ba? Ewan ko, ayun. Pero yun nga, kaya ang gulo-gulo, no? Kaya minsan naiintindihan ko yung ibang mga pageant fans na miss nila yung mga old days, na itong mga crowns na to ay nandito lang sa pageant na ito, tas itong pageant lang na ito, yung ganyan. So yeah, gets ko yung sympathy nyo. Nasaan na ako? Wala na ako. Invite Allison. Ba't nasan ba si Allison? My charm. Teka lang, bilis. Asan ba yung Aura? Yung Aura, nasa Pearl of the Orient na siya. Si Pearl of the Orient, nag-start sila last year. Sora International. Yun. Tapos ngayon hindi ko alam kung nasa ulit ang Aura. Yun nga yung tanong ko ulit, kung bakit nagkakaroon ng mga rigo doon ng mga ganito? Paano nila nakukuha yung mga ganitong rounds, no?
Tinataasan ba yung offer? Taasan ko yung kung 500k, gawin ko 600k, akin na yung Corona. Para may Corona tong franchise ko. Ganun ba? Or ewan ko. Sino ngayon may-ari ng MU? Yung may-ari ng MU si Raul pa din. Kasi wala namang wala namang ngayon lumabas na mga release na kami na may-ari ng MU. Wala naman, di ba? Haba na ng live ko, magdadalawang oras na ata ako. But anyways, good evening sa lahat ng mga nanonood. Happy Saturday. Sige, hanggat kaya ko pa. Nagkakatotoo yung video ng MGI na pilitan letters ng MU to MGI. Noongusan nga MGI. Actually, totoo, Hello Stars. Mahirap man tanggapin. Noong 2021 nangyari yan eh. Yung pinalitan ng letters yung MU to MGI. Ayoko pang tanggapin nun. Mahirap lunukin yun. Sabi ko, hindi! Favorite pageant ko ang MU. Ito yung kinalakihan ko. Hindi. Pero yung nangyari sa MU recently, nung ko natanggap na siguro kailangan natin mag-move on, mag-let go, at talagang tanggapin na oo siguro na after ilang years ng pagsubaybay, mangyayari talaga yung mga dapat mangyari. Tapos lalo na, eto, ganda na nangyari sa MGI. Binigyan tayo ng back-to-back ni Nawat. Entertain tayo lagi. Yung mga production nila, yung mga activities nila, as a pageant fan, sobrang entertain tayo. Na wow, ang ganda, ang galing. Sobrang palakpak tayo, di ba? Kaya, siguro. Ganun na nga. Pero, baka naman lang to. Ngayon lang to, siguro, baka bumalik din naman ang MU sa dati. Kasi ilang taon na rin sila, 70 plus years. Aabot ba yan ng 70 plus years kung pa-imbornal sila lagi? Panigurado na experience na nila yan dati. Siguro mga 80s, 90s, hindi pa tayo buhay. Na-experience na nila yung downfall nila. Pero nag-rise up again sila. At nakaya nila yon. Kasi nga, kaya nila. Malay mo naman. Binaboy kasi ni Halu. Baka naman lang talaga to. Baka ngayon lang talaga. Abangan na lang natin. Sana may makapagsalba pa. Pero sabi nga natin, kasi iba tinatamad na rin manood ng Miss Universe Philippines pageant. Kasi nga, yung representative daw, dun din naman daw dadalhin sa pageant na wali or wala na, ganyan. Pero yun nga, dito naman kasi sa atin sa Philippines, ang pinakainabangan naman natin, yung mismong mananalo ng Miss Universe Philippines crown. Kasi hodang saan siya ilalaban, basta ang pinaka inaabangan natin yung mananalo. As a pageant fan kung totoong pageant fan ka, excited naman tayong malaman kung sino yung pinaka Miss Universe Philippines. Wait lang Tanong lang po ba sa MUPH sa Miss Universe na may roommates and they're in just one hotel? Tanong lang po ba sa MUPH ba parang sa Miss Universe na may nangyayari siya pag malapit na yung finals? Dati pero yung mga parang yung mga sumunod na taon parang hindi na ata ganyan. Parang hindi na siya nilalock in sa hotel. Parang huling nangyari ata yan sa MUPH 2022. Pero in 2023, 2024, 2025, sa pagkakaalam ko, hindi na siya nangyari. Ano say mo sa Colombia na hindi na pwedeng sumali ang sumali na? Hindi na pwedeng sumali na Dirty Girl sa local nila or sa national pageant nila, Miss Universe Colombia. Hindi na pwedeng sumali na. Okay lang. Yun yung rules nila eh. Pero maganda doon, na-filtered, nabibigyan ng chance sa lahat ng mga gusto. Hindi nakakahon dun sa mga dati. May siya, advantage, disadvantage. Depende. Maganda kaya gawin yan sa atin. Gusto mo bang gawin, Dirty Girl? Kasi mahirap yun. Ako ayoko. Kasi kunyari, for example, kunyari Summer Island. So much potential, pero alam mong parang imposible pang mabigyan. Pero
so much potential, ganyan. So, hindi na siya babalik next year. Paano yun? Mahirap siya. Or even sabihin mo, si Tarlac, hindi siya nakoronahang MUPH. Hindi na siya babalik next year kasi gawa nung ganung rule. Sayang. So, mahirap siya. Sino sa tingin mo magiging Cosmo? Ako po. Charot. Thoughts kay Nicole Borromeo. Jay, na-late ka. Mag-team YouTube ka na lang. Guys, sa lahat ng mga na-late po, team YouTube, Carl Loyola. Kanina pa kasi sila sinasagot. Paulit-ulit. Dash Joy, may tourism, video at catwalk challenge kaya this year sa MU page. Siguro meron kasi hindi naman nawawala yan. Every year naman eh. Wala lang ang confirmation kung meron, pero baka meron. How about April Smith kung tagilid siya this year? Hindi naman siya tagilid kasi may laban siya. Kitang-kita mo yung laban ni April Smith as in may laban siya. Kaso, ang problema, bet ba siya ng organization na makoronahan? Kasi, kagaya nga nasabi natin kanina, yung mga corona, mukhang alam mo na kung sino yung mga ilalagay dyan based sa mga nakikita natin ngayon. Kung sino yung mga solid na girls. Alam mo na kung sino yung makakakorona. Pero may laban siya, hindi siya tagilid. Glenn, hello. Kumusta top 3 mo? Sino? Nabanggit ko na rin kanina, Glenn. Pero for me, Miss Planet International is the best pageant. Hello, stars. Bakit naman? Gusto mo bang ibigay ang Miss Planet International sa Binibidi? Di ba wala nang koronang, di ba sinasabi, wala nang koronang Binibini. Globe na lang tsaka international. Tapos, syempre wala ka na ma-acquire kasi kompleto na lahat nasa mga kanya-kanya ng org. Gusto mo bang ibigay ang Planet International? Hello stars, ayan ang tanong ko. Binibining Pilipinas. The Binibining Pilipinas Planet International is candidate number. Gusto mo ba? Be careful what you wish for. As lang po malakas ba mga taga Visayas quiz? Give me 5 powerhouse provinces. Ang dami naman ng 5. Kasi kung powerhouse provinces, pag sinabi mong powerhouse kasi consistent sila in every pageants, every year, ganyan, or kung saan man, consistent. Kung magbibigay ako ng province sa Visayas, ang pinaka-consistent lang naman sa inyo, Cebu. Yes, minsan nakakatisod kayo ng ibang mga province. Minsan may mga province sa Visayas na may mga candidates talaga malalakas. Pero hindi siya every year. Hindi siya every year nangyayari. Once in a blue moon, ganyan. Kaya, Cebu lang talaga. The one and only. Cebu Province. Hindi rin kukuha niya ng Binibini. Yes, dirty girl. Yun nga. Yun nga rin yung sabi ko nga. Hindi rin kukuha ng Binibini ang planet. Kasi, kahit dalawa na lang tayo, okay lang. Basta quality. Quality over quantity. As lang po malakas. As lang po malakas. Yan, nasagot na natin. Ano bang tanong mo, Jay? Ano ulit ang tanong mo? Tarlac may laban ba? May laban. Thoughts kay Batangas. Nasagot ko na kanina. Guys, sa mga late pala, again, Carl Loyola YouTube. Pinupost ko din siya doon. So, baka lang hindi nyo na rinig yung mga thoughts natin. So, nandun lang siya. Facebook Carl Loyola, YouTube Carl Loyola, TikTok Carl Loyola. Ilang crowns kaya this year? Yun pa din naman. Wala pa namang announcement na may bagong crown. Tsaka kung may bagong crown, anong crown yun? Parang lahat niya ngayon properly designated na. Parang ano ba yung crown mong may imagine na pwedeng maibigay sa bagong pageant? Planet International. Yun. Or kung may nagkasulutan man, baka yun yung makikita natin. Pero ano pa ba yung mga crowns na pwede, di ba? Planet International. Yung mga Spanish-based na mga pageant, yung mga chocolate. Di ba may mga ganun pageant? Yung mga internationale, chocolate, mga ganun. Ano pa ba, di ba? Wala na rin eh. Kasi properly designated na lahat ng mga crowns.
Imelda Schwager sana sa Miss Planet. Diyos ko naman. Guys, kalma-kalma naman. Wag na kayong mag-wish ng mga crowns naman ng mga kung anik-anik. Tama na yung mga quality crowns. Eco Teens. Sino ba yung last Eco Teens? Sino nga to, no? Yung last, yung Eco Teens asa outside Empire siya eh. Sino ka ba yung binigyan ng Eco Teens? Si Raven pa ba? Pagkatas ni Raven, may lumaban na ata. 2025. 2024 si Raven, di ba? December 2024 siya nag-compete. Tapos may Eco Teens in 2025. Sino nga to? Ano may nagsabi? Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Sabi ni It's Me Lezur, Universe na ALB Pageant Circle. Gusto mo ba mag-ALB ang Universe? Pero ako okay na ako kay Empire. I mean, part ako ng dalawang organization, World, MPWHK or ALB, tsaka kay Universe, kay Empire. Pero okay na ako kay Empire. Ayoko na lagi ang tagal ng pageant. Bakit lahat kasi nagkasabay-sabay sa MUPH, madami namang pageant. Bakit lahat kasi sila nagsasabay-sabay sa MUPH? Madami namang pageant. Kasi nga, ang ultimate, dito nga kasi sa Pinas, ang graduation pageant, pageant exit, universe. It's always the universe. Kaya, kung nasa ng universe, nandun nagsisiksikan. Miss Cuba International. Wag na. Dasha J, Miss Cuba International. Yung Ikotin, once nasa Empire yan. Ikotin. Kasi di ba si Raven nga nakoronahan nila. Multinational, Diyos ko naman, kung ganyan naman ang mga pageant na idadagdag mo, wag na lang din. Yung multinational, lulubog lilitaw. Hindi na nga nakalaban dyan yung ibang mga nakoronahan sa ALB. This, again, quality. Quality, ha? Quality ang laging pipiliin over quantity. Miss Cosmo World, sana ma-acquire ng BBP. Ito yung Malaysian base. Pwede. Kasi hindi na ata nila pinamimigay yan eh. Yung Malaysian base ng Cosmo World. Ano siya? Separate entity siya dito sa Pinas. Ang may-ari ata ng KF dito sa Pinas, yung KF Group. Not sure. Who's your hot daddy? Kirk Bondat. Speaking of Kirk Bondat, magyari na pala Mr. Pilipinas Worldwide. Tapos na yung casting call nila last week. Final callback na next week, Wednesday ata. Final callback. So makikita na natin ang mga next batch ng Mr. Pilipinas Worldwide para sa mga male crowns ulit na paglalabanan this year. Yes. Catriona Gray versus Emma for Miss Kasanggayahan. Meron ba? Hello Stars, Miss Kasanggayahan 2026. Meron ba? Tourism International. Ang Tourism International ngayon, si JB Lin. Kaka-acquire nga lang ng ALB, di ba? Ng Tourism International. Kaka-acquire lang nila, di ba? Tapos papalipatin mo naman ng BBP. Pero ito Tourism International, kahit maliit lang sila, pero consistent yan, ha? Tourism International, mas consistent pa yan sa Tourism World. Yung napanalunan ni... Ano ba yung napanalunan ni Michelle Arceo last year. Mas consistent pa ang Tourism International, though maliit sila. Ay, paano ba maliit? Unknown? Well-known. Unknown. Pero basta consistent sila yung Tourism International. Hindi sila promising. Pero, yan, nandyan sila. Update daw sa MGI All-Stars Me. Ayun po, naging MGI, ano na siya,
Yung MGI All-Stars, naging ano na siya, MGI, ano to? MGI Quiapo. Charot. MGI International Queen. Intercon. Intercon daw sana ibalik ng BBP. Papaikot-ikot na lang pag ganun. Kukunin ba ulit nila yon? Kasi di ba nagmutya siya. Nasa mutya na siya ngayon, pero bumalik na lang siya sa mutya ngayon. Tapos babalik ulit ng BBP. Makakabalik pa ba sila? Kasi ang ano ng mantra kasi ng BBP, hindi sila namimilit. Parang ano sila parang kayo yung pumunta sa akin. Kayo yung pumunta sa akin, bala kayo. Hindi yung ako yung kukuha sa inyo. Ganun sila Parang ganun mo sila nakikita. Kaya kukunin pa ba nila yan? Parang kayo yung lumapit sa akin. Parang ganun ang eksena nila Ipaikot-ikot na kayo. Pero yung Intercontinental nag-suffer kasi yung bumalik siya sa mutya. Well, no doubt na wala talaga yung pageant. Naglaho talaga. Kaya, it's always the binibining Pilipinas. Kailan yung exact ng MUPH 2026? Kailan yung exact ng MUPH 2026? Wala pa po. Wala pang date. Pero siguro by May yan. Lagi naman yan May Lagi naman siya May. Date May nga. O siya guys, mag-e-end na ako kasi para naka-isa't kalahating oras na ako. Magdadalawang oras na ako. Maraming salamat ulit sa lahat ng mga nanood. At sa mga na-late. Carl Loyola YouTube, Carl Loyola Facebook, Carl Loyola TikTok. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na live. Happy weekend. Magandang gabi. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola.